Okay guys, ito naman yung kapaliwanagan sa Dakilang Babylonia, yung Mystery Babylon. Kasi kung hindi kasi natin ito ipapaliwanag, mahirapan yung magbabasa kung bakit tinawag itong babaeng patutot na Mystery Babylon. Dahil sa Revelation kasi nakasulat doon yung tatlong halimaw, yung ito, yung dragon, may 7 ulo at may 10 sungay, tapos may corona sa bawat ulo nila. At ito namang first beast, kaya nilagyan ko yan ng mga pangalan sa bawat halimaw para hindi tayo malito. Pero actually guys, ito nabigyan ko na to ng kapaliwanagan, nagawan ko na to ng video. Pero kasi sa video na ito, dito natin ipapaliwanag ng gusto kung saan natin kukunin yung Mystery Babylon. Kasi yung sinasabi kasi sa Bible, sa aklat ni Daniel dito, yan, nakaatas na dyan sa larawan na ito. Yan, ito, basahin natin. Kasi ito yung pangapat na halimaw yung may 10 sungay. Kakaiba sa lahat ito. Kasi yung unang halimaw, yun yung leon na may pakpak. Tapos yung pangalawang halimaw, yung uso na may kagat na 3 tadyang. Tapos yung pangatlo, yung leopardo na may 4 na ulo at may pakpak, 4 din yung pakpak. Tapos ito yung pangapat, yung huling halimaw na baka lang ipin, tapos may 10 sungay. Tapos nakalagay pa dun sa aklat ni Daniel ito, dahil sa sobrang kayabangang sinasabi ng sungay, muli akong tumingin at nakitang pinatay ang ikaapat na hayop at inihagis ito sa apoy. Kasi guys, bakit ito inihagis apoy? Kasi ang katumbas ng mga sungay na nasa hayop na ito yung mga bansa. Yan, ito sila. Take note, ang katumbas ng mga sungay na nasa hayop na ito yung mga halimaw na ito. Yan. Ngayon, nakalagay kasi dito inihagis sa apoy kasi yung sungay na kaya yung pagmamayabang na sungay ba, ibig sabihin yung pagmamayabang niya laban sa Diyos ba, kaya yun yung dahilan kung bakit siya inihagis sa apoy, yung kapat na limaw. At ito din yung babae. Yan, ito yung babaeng nakasakay sa pulang halimaw ito naman yung ito naman yung Russia. Yan, masusunog din ito. Pero ang babae na ito, binubuo din ito ng 3 pangkat. Ito din sila, kumbaga sa aklat ng pahayag, ito sila, binubuo sila ng 3 pangkat, yung Mystery Babylon. Yung tatlong ito ay naging isa sa katauhan ng babaeng patutot. Yan. Tapos sa aklat ni Daniel, ang katumbas nito, ito sila. Yan. Kaya sinasabi ko, yung Biblia, kumbaga lang yan. Kumbaga nasa sa ibang iba-iba yung ginagamit na propeta, pero iisa lang yung kahulugan. Ito sila sa ang tatlong ito sila sa aklat ni Daniel, yung pangapat na limaw. Sa pahayag naman, naging isa, ang tatlong ito ay naging isa sa katauhan ng babaeng patutot. Masusunog din ito. Yan. Kaya sabi doon sa aklat ni Daniel, ang susunod na kaharian na papalit sa limaw nito, ito na yung paghahari ng Diyos. Bakit? Kasi yung Russia kasi, ito naman yung gagamitin ng Diyos para masunog ito, di ba? Yung babaeng patutot. Kasi kasi kumbaga alam niyo na yan, yung katumbas sa babaeng ito yung tatlo, yung Amerika, yung alyansa ng Amerika dito sa Europe, yung NATO, tapos yung false prophet, yung Vatican, nandyan rin yan sa Europa, sunog din yan. Kaya masusunog itong tatlo kasi bubumbahin ito ni Putin yan. Kasi si Putin,
Sa Revelation, ito yung pulang halimaw kasama yung alyansang bansa niya, yung mga 10 sungay. Yan. Ngayon, yan yung ibig sabihin dyan. Kaya ang pag masunog na ang Mystery Babylon, yung babaeng patutot, kasi nakalagay doon ang katumbas din ng ang dakilang Babylonia. Yan, hindi ko na naipakita sa inyo. Pero yan yung katumbas diyan, yung babaeng patutot, yung dakilang Babylonia. Kasi ito kasi yung ito yung dahilan kung bakit nahawa ng babaeng ito ang buong mundo sa kanyang kalasuhan. Yan. At ito, pagkatapos ng Roman Empire or American Empire, yan. Ang papalit dyan, yan na yung 1,000 years na paghahari ng Panginoon. Yan yung ibig sabihin ng Mystery Babylon, guys. Ito sila sa aklat ni Daniel, ang tatlong ito. Yan. Pero sa aklat ng pahayag, ito siya, naging isa sila. Yung tatlong ito, naging tatlo ito sa babaeng patutot. Ang tatlong ito, naging isa sa katauhan ng babaeng patutot. Kaya nakalagay yan, susunugin ang matitira. At dito naman, ang ikaapat na hayop ay inihagis ito sa apoy. Yan. Kasi, ang sagot sa dyan, ito, yung sagot dyan, yung pulang halimaw, yung gagamitin ng Diyos. Hindi, wala nang hindi na ito kumbaga, hindi na ito magtatagal ba? Kasi ang papalit na kaharian, yun yung kaharian na sinasabi na mananatili ito magpakailanman at hindi ito matatalo ng iba pang kaharian. Yung batong bumagsak sa rebulto, yan. Yung bato na yun yung paghahari ng Mesiyas. Kasi iwan ko lang kung naintindihan ba ng iba, pero para sa akin maraming naguguluhan Bakit yung babaeng patutot kinain ng halimaw na pula at hinubaran tapos sinunog? Kasi sa aklat ni Daniel, dinirect na yan. Kasi itong Russia tsaka yung ibang kalyado na wala na, maghahari lang ito sa siguro 3 taon at kalahati, kasi yung nakalagay sa aklat ni Daniel, yung 3 taon at kalahati, pag natapos na yun, doon na makikipaglaban yung Mesiyas laban kay Gog. Yan. Pero yung pinupunto ko talaga sa video na ito, yung nililinaw ko, yung tatlong ito, yan. Kasi yung Mystery Babylon kasi, guys, naglalarawan kasi yan ng kapangyarihan, katanyagan, at kalaswahan. Iisa-isahin natin yan. Ngayon ito naman yung Amerika, di ba? Kaya nilagyan ko yan. Yung Amerika, guys, yan yung nagpasa ng batas na yung same-sex marriage ba. Yan. Pagkatapos, ito rin ang pinakamakapangyarihang bansa. Taglay niya yung yan, nasa sa kanya yung pinaka powerful na bansa. Yan. Yan yung sumasalamin sa naglalarawan sa Babylonia, kasi yung Babylonia higit yan sa lahat ba, kumbaga. Yan. Ito yung nagpasa ng batas na same-sex marriage. Tapos ito na, okay na tayo dito. Pinakamayamang bansa at makapangyarihan. Yung tatlong yan, nagre-representa yan ng Babylonia. Tapos ito naman, yung NATO, mayaman din to. Ito yung unang halimaw. Bakit ito mayaman? Kasi yung paglapalagay natin yung Poland, tapos yung France, at saka yung Britain, di ba mga yan, mga euro currency yan, ginagamit yan. Tapos dito sa mga bansa ding ito, legal yung same-sex marriage dito, lalo na dyan sa France. Yan, kahit sa Britanya, lasway mga tao dyan, mga grabe yung liberated dyan, halos yung pamimira nila magmuhula doon sa pornografiya. Ito yung ito yung kumbaga sa porsyento pa, 65% magmumula dito yung pornography sa bansang nasa Europa. Yan. Tapos ito na, malaswa, tapos mayaman, tapos din, malakas din.
malaswa, mayaman, tapos malakas. Bakit ito malakas guys? Kasi pag may gusto silang pabagsakin ng bansa, yung ayaw kumuha sa kanila, ayaw sumangayon, papatawan nila yan ng sanksyon. Ang mga bansang nandyan, magkakaisa sila. Yan, napatawan ng isang bansa na ayaw sumangayon sa kagustuhan nila sa pamamagitan ng sanksyon. Yung sanksyon guys, naglalarawan din yan ng kapangyarihan. Yan, gamit yung sanksyon, mapapabagsak nila yung isang bansa. Yan, ito yung pangalawa. Kumbaga Babylon din ito, naglalarawan ito ng yung tinataglay ng Babylonia, kapangyarihan, kalasuhan, at kayamanan. Mayayaman din mga bansa nandyan eh. Yan. Yan yung ibig sabihin sa Mystery Babylon. Tapos ito naman tayo sa pulang dragon na may 7 ulo. Oo, 7 ulo at 10 sungay. Ito yung Vatican. Ngayon, ang Vatican, ito yung pinakamalakas na simbahan. Bakit ito pinakamalakas? Pwede kasi itong pag may plano yung gobyerno, pwede niya may kakayahan itong humarang. Yan. Pwede niyang harangan ba kumbaga. Yan yung tinataglay na kapangyarihan nito. Tapos lahat ng panig ng mundo, kahit anong bansa, kahit sang bansa, may influensya yung Roman Catholic. Yan. Nakuha na natin yung kayamanan, tapos kalakasan nito pinakamayaman nito number 1 ito, yung reliyon nito Yan. Tapos kukunin naman natin yung kalasuhan. Kasi sabi ko nga kanina, yung Mystery Babylon, naglalarawan yan ng 3 ugali. Kumbaga yung kaalaswahan, kalakasan, at kayamanan. Yan. Ngayon, balik tayo dito sa Pulang Dragon. Bakit tinataglay ng Pulang Dragon nito ang kalasuhan? Yan. Kasi yung pag-aproba ng Vatican, yung same-sex marriage na pwede nilang i-bless, sa tingin nyo, di kaya yan naglalarawan ng kalasuhan? Ang dami ng kawalang hiyang ginawa ng samot, lalo na yan si Pope Francis. Yan, daming desisyon ng ginawa ng, hindi talaga yan kukuha yung Bible kasi diniklara na yan Kaya sabi nga ni Jesus, makikilala nyo yung yung puno kung may sakit sa pamamagitan ng kanyang bunga. Ano yung example si Pope Francis, yung pinuno, ano yung naging bunga niya? Bakit inaproban niya yung i-bless yung same-sex marriage? Diba? Sa tingin niyo, diba? Isa din ito kung bakit dumarami yung marami yung bakla at saka tumboy. Kasi lumalaki ng ulo ng mga buang Kasi dahil ito tolerated kumbaga ba? Yan. Ang daming ibang tumboy tsaka bakla, ibang reliyon nagpunta sa Katoliko kasi kumbaga sa kanila tanggap daw yung yung freedom nila na pwede daw ikasal pwede daw magsama yung parehong kasarian. Alam naman natin yung bagay na yan kalapastanganan yan sa Diyos. Yan yung yan yung sumasalamin. Ang 3 ito guys, yan, itong Pulang Dragon, itong halimaw na lumabas sa dagat na may 7 ulo, 10 sungay, tapos yung halimaw na lumabas sa lupa na may sungay na kagaya sa tupa, tapos may bibig ng dragon. Yan, ang 3 ito, naging isa yan sa katauhan ng babaeng patutot. Yan. Kaya babae yung ginamit ng Panginoon dyan kasi malaswang yung mga bansa na to Yan, malaswang yung mga bansa na ito Ito yung dahilan kung bakit nagkasala yung ibang bansa na nahawa kumbaga yung sex sa kanila, yung mga pagka-liberated nila na gaya na ng ibang bansa, yung mga halos Facebook, mga YouTube dyan, mga litaw na yung halos mga laman loob sa video, mga para lang. Kasi bakit nila yan ginagawa guys? Kasi na yan yung yumaman sila din sa kalayan ng nandun kasi yan nakasulat sa pahayag. Yumaman yung ibang bansa sa pamagitan ng kalayan niya. Yan yung ibig sabihin dyan. Yung ibang mga babae dyan nagpo-post na sa Facebook, hubot-hubad na. Kasi alam naman natin yung babae, pag kita yung laman dyan sa Facebook, dami yung manonood dyan. Kasi parte na ng katawan yung pinag-uusapan yan Yan, hindi naman sa kinukuhan ko yung babae kasi may kapatid din ng babae. Bakit nilagyan niya ng Diyos sa babae? Sino ba yung
dahilan kung bakit nagkasala si Adan, di ba? Yung si Iba naman, yung kuwan siya, yung tawag nino, yung inakit siya. Yan. Yan yung naging sitwasyon diyan, inakit ng Amerika, Batikan, mga bakla tumboy, tapos ito na si Europa na gayahin yung style nila, yung malaswang pamumuhay nila. Kaya punta ka doon sa kuwan, kumpara natin sa Saudi Arabia, UAE. Kaya punta ka doon. Yan, pugutan ka ng ulo doon. Kita ka ng laswa doon, pakulong ka doon. Ano ibig sabihin dyan? Yung ginagawa nila, pagpasa sa batas ng Amerika, pag-aproba ng simbahan, yung pagsuporta niya sa ginawang kababuyan ng ang bansang to, tapos yung pagsang-ayon din ng, kasi bakit ito sa sangayon? Kasi gawain din nila yan eh. Kasi yung US at saka yung Britanya, isang lahi lang yan. Mga kwan yan. Yan yung ibig sabihin dyan. Yung ginagawa nila, paglalapas tangan yan, pag mayabang nila ba, yan dito, sungay. Kayabangan, dahil sa sobrang kayabangan sinasabi ng sungay, muli akong tumingin at nakita pinatay ang ikapat na hayop at nihagis apoy. Yan yung ibig sabihin yan, yung ginawa nilang pagblasphemy sa Panginoon, yung kayabangan nila, wala na silang takot. Kasi kung may takot ka sa Diyos, hindi mo pwedeng gawin yan, yung iblis mo yung kapwa same-sex marriage. Pinuno ka ng isang samahan, tapos iblis mo, kalapas tanganan man yan sa Diyos, di ba? Tapos kung bansa ka, tulad sa Middle Persia, respeto mo yung batas ng Diyos. Yan. Yun yung anong ginawa nila. Yung sa batas nila sa same-sex marriage. Di ba kalapas tanganan yan? Tapos bakit lagyan ito ng sungay ng tupa? Kasi anti-Kristo eh. Yun to yung sinasabing kumbaga nagpatupa-tupa pero asong gubat pala. Yan yung ibig sabihin ng Mystery Babylon, guys. I hope maunawaan nyo. Kasi pag hindi ito mapaliwanag, marami yung maguguluhan. Kasi yung daming halimaw nakalagay sa Biblia. Yan. Yung gagamitin ng Diyos para masunog itong tatlo, para itong babae nakalagay dito ang 10 sungay, nakita mo, at ang halimaw ay mapupuot sa rina ng kahalayan. Gawin nila ang lahat ng ari-arian nito at iiwanan siyang hubad. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin na matitira. Ito yung ibig sabihin niya. Itong tatlong na ito, sunog ito. Yan. Naging isa ito sa katawan ng babaeng patutot eh. Yan. Ang katumbas ng tatlong ito, sa aklat ni Daniel, ito siya, yung halimaw na pangapat na limaw na may 10 sungay. Tapos sa pahayag naman, ang katumbas ng tatlong ito sa pahayag, ito yung babaeng patutot, reyna ng kahalayan. Yan. Ang gagamitin ng Diyos para wasakin ang babaeng ito o sunugin, ito yung Russia. Yan. Ito mga alay ito ng NATO ha. Pinagtulungan nila yung Russia. Kita nyo naman, di ba? Ginamit nila yung Ukraine. Yan. Ginawa nilang pain. Tapos sinanksyon ng mga bansang ito. Ito yung mga bansa. Sinanksyon nila. Pinagtulungan nila yung US, Britain. Yan. Sinanksyon nila yung Russia. Kala nila mababagsak nila gamit ang sanksyon. Pero palpak yung may video na ko dyan. Ayoko na pabain. Yan. Ito yung gagamitin ng Diyos. Yung halimaw na pula. Pero hindi na ito hindi na ito tatagal. Kasi ang kakalaban nito yung Mesiyas na. Yan. Yan yung ibig sabihin dyan. Ito, kampo nito lahat ni Satanas. Sabi nga ni Jesus, diya, doon sa sinabi niya doon sa Mateo, kung ang isang kaharian ay si Satanas ang namumuno, pagkatapos sa kabilang kaharian si Satanas naman, halimbawa dito sa Amerika, dito sa Europe, tapos dito sa Vatican, kung si Satanas yung busing nila dyan, yung amo nila dyan, tapos sa Russia, yung Muslim country kasi, ala lang Panginoon nila dito eh. Tapos China, mga komunista ito eh. Satanas din. Kasi kaya yan yung ibig sabihin diyan eh. Mag-aaway-away sila. Paano kumbaga tawag nito sa Tagalog? Paano aasinso ba? Paano magkakaisa kung kapwa si Satanas lang wala busing la kasi Satanas ko nito eh. Mahilig itong magsabong ba ng katangian niya yan, yung pagsabong niya yung magkapatid. Si Abel at si Cain, di ba? Sinulsulan niya si Cain na patayin si Abel. Gawain yun ni Satanas. Yan yung ibig sabihin niya, pag-away-away ni Satanas yan. Yung ito, yung Amerika, laban sa Russia,
Amerika, kasama naman. Ito yung kalado ng Amerika, NATO, yung mga bansang kuan. Kasama na tayo dyan. Yan, maniwala kayo sa hindi. Damay talaga tayo sa darating na digmaan kasi yung World War 3, Judgment Day din yan. Patay yung mga alyansa dyan. Kasi nandoon din yan sa pahayag. Ayoko nang basahin. Kahit basahin nyo yan doon. Damay yung mga bansang kalyado ng Marina ng patutok na ito. Yan. Pagkatapos, ito, magsabong man, kumbaga, away man itong dalawang kumpol kasi komunista to eh. Sabong yan. Kasi pinagsabong yung Satanas, di ba? Pagsabong yan, ito yung matitira. Makikipagdimbaan ito, yun na yung Mesiyas. Yung King of all kings. Pagkatapos, yung sinasabi ng Diyos, bakit nasabi na sa panahong iyon, sa aklat niya ng Daniel, na ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kaharian na hindi mababagsak kailanman, di masasakop nino man. Bagkos sasakupin pa nito ang iba pang kaharian at mananatili ito magpakailanman. Bakit ito mananatiling magpakailanman? Kasi yung amo ng yung busing dyan sa panahon na yan, yung 1,000 years, mananatili talaga yan kasi si Jesus yung maghari dyan eh, Prince of Peace eh. Di ba? Tapos yung Diyos Ama yung kuan, yung amo nila dyan. Alam naman natin yung kapayapaan, kasaganahan, yung kakuntintuhan, yung disiplina, taglayan ng Panginoon, yung kuan, yung tawag nito, yung pagpipigil sa sarili, yung pagkamaawain. Kaya yung ibig sabihin yan, kaya sinasabi doon, yung kaharian na itatatag ng Diyos, mananatili magpakailanman. Kasi Prince of Peace yung maghahari dyan eh, si Jesus dyan eh. Yan yung ibig sabihin dyan. Kaya yung mga ito, yung nasa lauro ito, magsabong-sabong ito, magpapatayan ito. Sabi niya ni Jesus doon sa Mateo, balik natin sabihin, kung yung ibang bansa, si Satanas yung pinuno, tapos kabilang bansa, si Satanas naman, paano magkakaisa, di ba? Talagang mawawasak. Magkaway-away yan ba? Kumbaga, yan. Sasabong yan ni Satanas eh. Hindi talaga yan magtatagal. Yan ibig sabihin yan. Yan yun guys ha. Yung Mystery Babylon, naglalarawan niya ng kapangyarihan, katanyagan at kalasuhan, kayamanan, kapangyarihan o lakas at kalasuhan at pagmamayabang. Baga ugali ng ang tatlong ugali na yan tinataglay ng tatlong halimaw na ito. Tinataglay ng dragon na ito, tinataglay ng halimaw na ito at ang halimaw na ito, yung tatlong ugali yan, yung kalasuhan, kayamanan at katanyagan. Yan. Ito sila sa aklat ng pahayag naging isa. Ito naman sila sa aklat ni Daniel. Kapwa yan masusunog. Nihagis apoy. Yan. Sunugin na matitira. Yan. Si meaning lang yung aklat ng pahayag at ng Daniel. Yan. Tapos ito yung Magog. Si Putin at yung allied niya ay namitan niya ng pulang halimaw kasi communist country kasi ito eh. Kasama yung China at North Korea. Ayan, nuclear bomb yung gagamitin ni Putin dyan. Yung sinasabi dito, actually guys, mahaba guys, kung i-explain ko talaga sa inyo, yung sinasabi doon sa Jeremiah na hindi na magamit yung baluti at saka yung pana nila kasi yung gagawin talaga ni Putin dyan, malakas yung kutob ko yung yung hacking system. Yung ginawa ng Pinoy noon ba, yung la virus bitaw, yun. Gagayahin yan ni Putin. Magdi-disable ang lahat ng mga mekanismo nila. Hindi nagagana. Pag dumating na sa punto doon na yan hulugan ng nuclear bomb ni Putin, tapos may matitira pang buhay dyan, doon niya titiwasan yan. Kumbaga, tawag niyan eh. Tiwasan sa Tagalog eh. Tiwasan. Tuluyan niya yan. Yan. Yung may matitira dyan, lilipulin niya ng gusto kumbaga. Yan. Kasi pag mag-nuclear war na, sinabi doon, pupunta sa iyo ang makapangyarihang mga tao mula sa Hilaga. Baga, ibig sabihin North. Russia na yan. Sino ba yung makapangyarihang bansa ngayon? Di ba? Russia, China. Ibig sabihin dyan, tagakan, hulugan yan ng nuclear bomb. Pagkatapos, hindi talaga ito makakaganti kasi yan talaga yung lakas yung kutob ko, yung hacking system. Yan yung gagamitin. High-tech yung Russia eh. Pag nahack na ni Putin yung lahat ng security ng US, pati yung sa Europe, sunog talaga ito eh. Kasi ito yung sinasabi doon eh, na kahit yung bula ang propita mo, bula ang propita na bakit sinabing bula ang propita doon kalagay? Kasi ito yung nagkapruba sa
pag sa batas ng US sa same-sex marriage, ibig sabihin nito yung Katoliko, Roman Catholic, yung Vatican, yan yung ibig sabihin. Sunog din yan kasi nasa Europe yan eh. Ito yung na yan, Italy yan eh. Kalyado din yan ng Amerika eh, na NATO ba. Yan yung ibig sabihin yan. Hacking system siguro or either yung EMP. Pero sa palagay ko talaga, hacking system yung gagamitin dyan kasi kung EMP yung gagamitin ni Putin dyan, may submarine pa kasi. Hindi yun masasali kung yun yung gagamitin ni Putin. Para ma-disable talaga lahat. Hacking system yung pinaka-epektibong gawin para disable lahat yung mga armas ng US, yung nuclear nila, yung satellite nila, yan. Lahat ng gumagamit ng virus kasi yan. Pag napasok yan ni Putin, actually, malapit na yung nangyari. Yung pagiging agresibo ng Russia at China ngayon, pinaghahandaan nila. Kasi nakalagay din yan dun sa Bible, sa Jeremiah eh. Ginawan ko na nga yan ng kwan. Yung ibig sabihin dyan, hindi na magkakaroon ng pagkakataon ng taga-Babylonia na magamit nila ang kanilang pana. Yung ibig sabihin ng pana, guys, yan yung mga armas. Tapos yung baluti, yan yung mga interceptor, missile. Pag binumba yan ni Putin, tinana yan yung nuclear bomb niya. Yung mga interceptor ng anti-missile ng Amerika at NATO, wala yan, hindi yan gagana. Kasi yun nakasulat sa Jeremiah eh. Hindi na magkakaroon ng pagkakataon yung Babylonia na magamit ang pana nila. Kasi yung pana, yung katumbas niyan, armas yan. Tapos yung baluti, or yung panangga, yan yung interceptor. Di na yan gagana talaga. Niwala kasi sa hindi, yan yung set up dyan. Pag nagkaganyan na yung sitwasyon dyan, sunog yung US, ito yung gagamitin ng Diyos para gawing disyerto yung Babylonia ba. May matitira pang buhay pa dyan, yung mga taong nandoon sa lungib, yung kuiba. Ang next ni gagawin ni Putin dyan, baga, kaning yung military na yan, kung bulldoze na ba, pang one time na, baga, susuyurin ng Russia gamit ang sundalo niya, iisa-isahin niya, kasi yung mga tao dyan, wala nang lakas na loob. Wala na silang kagamitan ng pandigma dyan. Yan yung sitwasyon dyan. So yun na yun guys. Ito, ang leader ng mga buang ito, yung mga pulang halimaw, Putin, sama yung Muslim country, yung halimaw din yung ala nila eh. Hindi naman yan totoong Diyos eh. Totoong Diyos pa yan. Bakit di nila talo yung Israel ng 6 war, diba? Yan. Yung mga taong hindi kumikilala ni Jesus bilang anak ng Diyos, mga anti-Christ yan yung real talk dyan. May mga religion, ayoko na sabihin kasi baka ma-open ba, pero sa totoo lang, yung mga taong hindi kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos at si Jesus ay Diyos din. Actually, may kapaliwanagan ako dyan. Bakit nasabi ko si Jesus ay Diyos? Mahaba na. Pero sa content na ito yung kinukuhan ko. Yung sino ba yung Mystery Babylon? Ano ba yung anong pangkat yan? Yan yung ibig sabihin dyan. Yan. Antichrist yung itong mga nasa larawan, ang abusing ng mga to sa Satanas. Pag-away-away ito ni Satanas. Yan yung gawain ni Satanas. Pag-away-away na yung mga tao. Patayan sila dyan. Mapatayan sila dyan. So yun na yun guys. So, I hope na nabigyan ko kayo ng kapaliwanagan sa kung ano yung Mystery Babylon. Kaya ngayon tinawag yan ng Mystery Babylon kasi misteryoso ba? Bakit? Yan yung ibig sabihin, binubuo yan ng tatlo. Yan, pinakamakapangyarihang simbahan, pinakamakapangyarihang bansa, pinakamakapangyarihang samahan, pinakamalaswang samahan, pinakamalaswang reliyon, Vatican, pinakamalaswang bansa, yan yung ibig sabihin dyan. Nag-iisa yan sa babaeng patutot. Yan. So, yun na yun guys. Good luck.